got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole guys on the wall. Ano-ano ba ang dapat na kailangan mong ihanda bago ka mag-alaga ng ibon? Ang number 1 mga kaibon na dapat meron ka ay breeding cage. Pwede kayong mag DIY o pwede kayong bumili. Itong breeding cage nga pala natin ay ito ay isang AC type. Ang sukat nito is yung length niya 30 inches, yung taas niya 15 inches, tapos yung lapad niya 17 inches. Bali 15 by 17 by 30 siya. Tapos pag nakapagpainakay kayo, kailangan nyo rin ng flight cage syempre. Ayan, pwede rin siya maging flight cage kasi natatanggal yung lagayan nung sa nest box nya. Ito siya, papakita ko sa inyo ha. Ito, natatanggal siya, detachable. Yan, iaangat mo lang yan. Yan. Tapos ito naman yung isang flight cage na malaki. Yan, kailangan mo rin yan. Siyempre sa loob niyan merong pairing cage. Kailangan mo rin yan pag dumami na ang ibon mo. Pangalawang kailangan mo ay nest box. Ang sukat po nito is 8x8x16.5 kasi ayun ang kasya sa breeding cage natin. Dapat nest box mo, siyempre pagka African lovebirds, dapat meron kang nesting materials like kusot. Pwede rin yung pinagbalatan ng ng seeds nila. Yun, hindi ko tinatapon yan na yan. Kasi ginagamit ko rin yan pang nesting materials. Ito. Ayan. Pinagbalatan ng pinagkainan nila. Pwede rin yung 8x8x10 kaso sa labas lang siya. Ito. Yan. 8x8x10 yan. Yan. May nesting materials din dapat. Kasi pag walang nesting materials, maaaring mas played legs yung inakay nila. Pangatlong kailangan mo is mga accessories nila like itong ceramic feeder. Ito yung ginagamit na patokaan nila. Itong drinker na medium. Ito sa mga breeder ko ito nilalagay para maraming tubig saka nakakaliko sila. Ito rin. Ito may parakit kasi ako. Ito yung ginagamit ko sa parakit. Siyempre kailangan din nila ng perch. Dapat meron din kayong ganito. Merong mabibili nito. Kaya pwede rin naman kayong gumawa. Tapos ito, importante to, cattle bone para sa itlog nila. Pwede ring mineral block kung anong kaya ng budget nyo. Ito mura lang to, mga nasa 20 lang to. Ito kasi sulit naman to kasi matagal naman nilang mauubos to. Itong cattle bone, yan yung mga kailangan nila. Yan kasi sila kumukuha ng calcium nila. Ayan o. Ito, ayan. Ayan yung mga kailangan nyo. Drinker nila, perch, ceramic feeder. Kasi dyan sila mahapo. Yan. Kailangan nila yan. Kasi kung wala kayong ganyan, wala silang iinuman. Wala silang hapunan. Wala silang kakainan. Tapos ito, dagdag ko rin to. Para hindi makawala ang ibon nyo. Importante rin to. Mura lang naman to. Nasa 10 piso lang yan. Cage lock. Ayan yung mga breeders natin na parakit. Pang-apat na dapat mong ihanda bago ka mag-alaga ng ibon ay lugar. Yung paglalagyan mo. Kasi importante rin yan kasi pag nabubulabog sila,
nai-stress yung mga yan. Dapat hindi yung sa dinadaanan lagi ng tao, dun sa may mga aso, kasi sa tahol pa lang may stress na ang mga ibon mo. Yan, dapat hindi yung masyadong tutok sa araw. Yan, importante din yan. Sa malilim mas maganda. Yan, para nakakapag-breed ng maayos yung mga ibon, walang nambubulabog sa kanila. Pang-lima na dapat ihanda, syempre yung sarili mo. Oo, ikaw yung nanonood na mag-aalaga ng ibon. Syempre kailangan mong ihanda yung sarili mo, kasi syempre bibilang mo sila ng patuwa, papakainin mo sila sa araw-araw. Syempre kailangan mong ihanda yung bulsa mo. Ito, pinaka-importante sa lahat, dapat hindi ka mainipin. Kasi kung mainipin ka, maraming pwedeng mangyari sa mga breeder mo. Example, lagi mong sinisilip yung nest box nila. Unang itlog pa lang silip ka agad, tapos mamaya kinabukasan silip ka ulit. May stress yung ibon mo, pwede nilang basagin yung itlog, pwede nilang ilaglag yan. Hindi mabubuhay yung inakay mo. Sayang yung panahon na pag-aantay mo dahil lang sa pagsilip-silip mo. Sayang yung panahon, sayang yung patoka. Syempre, imbis na may painakay ka lang, mawawala lang dahil sa pagsilip. Kaya ayun po ang number 1 na iiwasan natin para hindi may stress ang ibon natin. Pwede mong silipin, sabihin natin sa isang linggo, isang beses, yun, ganun. Pero na lang kung kilala mo yung ugali ng breeder mo. Kahit araw-araw mong silipin yan, hindi may stress ang ibon mo dahil sanay na sila. Yun lamang po. Maraming salamat sa panonood. Kung bago ka lang sa aking channel, please like, share, and subscribe.